At kaya naman simulan na natin yung weather update. Makakasama natin si Jessie Basco mula sa Pag-asa DOST. Jessie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa inyo at syempre good morning mga boss, mga kababayan. Nitong mga nakaraang araw ay nakaranas nga po tayo ng maaraw at maalinsangan na panahon. Kaya naman alamin din natin kung magpapatuloy nga ba ito sa mga susunod na oras. Makakasama natin si Pag-asa weather forecaster Chris Perez. Good morning, Mr. Perez. Magandang umaga, Jesset. Magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Mr. Perez, may panibagong sama ng panahon na naman tayo sa labas ng ating area of responsibility. Ano na po ba ang pinakahuling datos dito at ano po ba yung mga senaryo na inaasahan natin mula dito? Jessie, may kita nga natin dito sa latest satellite imagery na ito yung tropical storm na may international name na Kamuri. Subalit, may isa na naman panibagong tropical depression and ito ay tinatayang nasa layong 1,800 kilometers pa ang layo dito nga sa eastern boundary ng PAR. At meron naman tayo isang low pressure area dito na tinatayang namang nasa layong 300 kilometers dito sa eastern boundary ng PAR. Kung makikita natin, may dalawa tayong high pressure cell na naging dahilan kung kaya't kumilos pahilaga ang bagyong si Kamuri. Posibleng sundan din ng tropical depression ito yung track na tinahak ni Kamuri noong mga nagdaang araw. Subalit, hindi rin natin nire-rule out yung posibilidad na patuloy itong kikilos pakanluran at tuluyan nga pumasok ng ating air responsibility sa Biyernes. Kaya sa ating mga kababayan, patuloy pong magantabay sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa hinggil sa mga nabanggit na sama ng panahon. At bukod po dyan, magkaroon muna tayo ng recap. Meron tayong 5 bagyo na naranasan October last year at 2 po dito ay tumama sa kalupaan nga po ng Luzon. So, posible po ba yung mga inaasahan nating tropical cyclone para ngayong taon ay magkaroon ng parehong kilos sa mga naranasan o nagdaang bagyo? Tama ka dyan, Jessie. Last year, we have 5 tropical cyclones na nasa typhoon category na either tumama nga ng ating bansa or kumilos lang sa loob ng ating air responsibility at lumabas na pagkatapos ng mga ilang araw. Kung makikita natin sa naging track ng mga nabanggit na bagyo, 3 dito ay kumilos lang dito sa northeastern boundary ng PAR. Samantalang bagyong si Binta, tumama dito sa may dulong hilagang Luzon at ang bagyong si Santi naman ay tumawid dito nga sa may bandang gitnang Luzon. At ito po ba, posible ba na magkaroon siya ng parehong kilos, yung mga inaasahan nating tropical cyclone ngayong October 2014 ay magkaroon ng parehong kilos sa mga nagdaang bagyo gaya na lamang ni Binta at nitong ni Santi? Tama ka dyan, Jessie. Hindi natin nire-rule out na kung magkaroon man ng isang panibagong bagyo sa buwan ng Oktubre, posibleng ang halos maging katulad ng track ng 2 nabanggit nating bagyo last year na naglandfall dito nga sa hilaga at gitnang Luzon. Makikita natin, climatologically speaking, 3 out of 4 sa mga dominant na naging track ng bagyo for the month of October ay talagang may tendency tumawid nga sa kalupaan ng Luzon. At bagamat may chances na mag-recurve lang to the northeast, yung nakikita nating senaryo, posible nga, yung nabanggit mo, either maging kasing tulad ng track na tumama ng northern Luzon, central Luzon, or posible pa dito sa may bandang southern Luzon area, base na rin sa climatological tracks na naitala nga ng Pag-asa. Ayan po mga kababayan, dahil isa nga sa senaryo dito sa labas ng yung sama ng panahon na nasa labas ng ating area of responsibility ay pumasok sa loob ng ating bansa, posible na ito rin ay dumaan sa parehas na dinaanan ng mga bagyo last year. Posible nga po yan na dito o mag-cross sa landmass ng Luzon. Kaya naman patuloy po tayo mag-monitor, syempre sa lagay ng panahon kasama ang Panahon TV. At Mr. Perez, ito pong sama ng panahon na nasa labas ng PAR, kung sakali man na pumasok ito sa bansa, pang ilang bagyo na po ba ito ngayong taon? At ano pong ibibigay natin pangalan para dito? Well, kung pumasok nga ito sa ating air responsibility, tentatively by Friday, ay inaasahan natin na itong magiging 14 na bagyo para sa taong 2014 at bibigyan po natin ang local name na Neneng. Sa ibang usapin naman po tayo, patuloy pa rin natin binabantayan ang kondisyon ng Mayon Volcano. At syempre, ibigay naman po natin ang special weather forecast para sa Legazpi Albay. Makikita natin, bagamat ang Legazpi ay makakaranas ng mainit at malinsangang panahon, ay posible pa rin makaranas ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. Mahina, katamtaman naman ang hangin mula sa hilagang kanluran ng Iral dito at ang mga baybaying dagat magiging katamtaman ng pag-alon at ang temperature range ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius para sa Legazpi City area.
So ulitin lamang po natin para po sa Legazpi City, asahan po dyan ng fair weather conditions sa mga susunod na oras, liban na lamang po sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. At Mr. Perez, dito naman po sa Metro Manila, ito po bang maaraw at malinsangan na panahon ay magpapatuloy sa mga susunod na oras? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Jessie, tingnan muna natin sa satellite imagery, makapal ang kaulapan dito nga sa may bandang Mindanao area, dulot ng tinatawag nating hanging habagat. Kaya't inaasahan natin, itong Caraga at Davao Region, magiging maulap pa rin, subalit mga mahin hanggang saktamtamang mga pag-ulan lamang yung inaasahan natin. Ang Kamaynilaan at ang natitirang bahagi ng bansa, basically mainit at malinsangang panahon tayo, subalit asahan pa rin po natin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. So para sa ating mga kababayan, magdala ng payong dahil kung hindi man po protection sa biglaang pag-ulan, ay protection po natin sa sobrang init ng araw. So generally, fair weather din po ang aasahan natin dito sa Metro Manila, kasama pa ang nalalabing bahagi ng Luzon at syempre ang buong Kabisayan. Pero dyan po sa Mindanao area, paghandaan nga po natin yung mga light to moderate rains na posibleng maranasan sa mga susunod na oras. At dahil nga po yan sa epekto ng hanging habagat sa area nyo. So magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang paalala. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Back to studio.